Magaling anak, hindi ko akalain, ang bilis mong umunlad. Hindi ko akalain, ang bilis mong umunlad. Takot ko, kahit kami dalawa, ipantay lang sa'yo. Magpakailanman, kayo ang aking mga guro. Panahon na para ikaw ang pamunuan. Taglay Flame Medallion, ang simbolo ng kapangyarihan sa buong mundo. Mula ngayon, ikaw ang pinuno ng mundo. Salamat po mga guro. Salamat po mga guro. Guro, magpapakasal na ang aking kapatid na si Grace. Sabi, ang fiancé niya ay isang senyor ng mayamang pamilya. Mga guro, bago namatay ang aking ama, iniutos niya sa akin na alagaan ang aking kapatid. Magpapakasal na si Grace. Bilang kanyang tanghing kamag-anak, kailangan akong bumaba para ipagtanggol siya at hindi siya apihin. Ang kapatid ng ating alaga ang ikakasal. Dapat may maipakita tayo. Dapat may maipakita tayo. Dapat may maipakita tayo. Ang unlimited VIP card. Kunin mo kung anong gusto mong bilhin. Swipe lang. Walang limit. Salamat po, mga guro. Alalahanin mo, magpakailanman kami ang iyong sandigan. Bumaba ka na. Matagal nang nakatira si Gabi sa bundok Taglay. Baka may mangyaring masama. Kapitan Feli, ikaw sa likod. Protektahan ang batang pinuno. Opo. Grace, kahit mamatay, gusto kong makasama ka. Kahit anong gawin ng aking magulang, hindi tayo mapaghihiwalay. Ama, Ina. Magaling! May lakas pa ng loob. Saan ka tatakbo? Sinabi ko na, si Grace lang ang mahal ko. Hindi ako pakakasalan si Steph. Si Steph ko, ang senyorita ng pinakamatandang pamilya. Siya lang ang karapat-dapat para kay Anton. Tingnan mo siya. Walang magulang na babaeng ito. Sa anong paraan siya katumbas ni Steph? Ang pakakasalan ko ay nagmamahal sa akin. Hindi ang kanyang estado. Hindi ang kanyang estado. Tito, tita, graduate na ako at may trabaho na. Magpupursige pa ako. Hindi ko ipapahiya si Anton. Sino ka ba? Si Steph ay tagapagmana ng Co Enterprises. Ang Co Enterprises na bilyon-bilyon ay sa kanya. Ikaw ay probinsyana. Kahit magtrabaho ka buong buhay, ang isang daliri ni Steph, hindi mo maabot. Anong hinihintay nyo? Uwiin nyo si Senyor. Tinagawa niyo. Bitawan nyo ako! Anton! Grace! Anton! Grace! Anton! Grace! Anton! Grace! Anton! Grace! Grace! Hindi ako magiging kasangkapan niyo! Anton! Anak ng bilang tagapagmana ng Yang, kailangan kang ikasal. Kailangan kang ikasal. Kahit hindi ko, hindi rin siya. Basura lang siya. Uuwiin niyo si Senyor. Bitawan niyo ako! Anton! Grace! Anton! Grace! Kuya? Grace! Grace, ano yan? Ano nangyari? Wala to, kuya. Sa mga taon na to, naranasan mong hirap sa labas. Ngunit bigla kang bumalik? Kapatid ko ikakasal. Siyempre, babalik ako. Hahalili ako kay tatay. Ibibigay ang iyong kamay sa kamay ng mapapangasawa. Ano ba talaga ang nangyari? Sabi mo kay kuya. Walang engagement. Ang pamilya niya ayaw sa aking pinagmulan. Sabi, hindi ako karapat-dapat kay Anton. Kuya, wala na kaming pag-asa ni Anton. Katatawanan! Walang sinuman ang hindi karapat-dapat para sa kapatid ni Gabriel Lim. Grace, kung gusto mo siya, napakaswerte niya. Samahan kita. Bawiin ang iyong lalaki.
Kuya, ang pamilya ni Anton ay isa sa pinakamayaman sa lungsod ng dagat. Hindi naman sila kayang abutin. Anong mayaman sila? Halika, samahan kita mag-propose. Uy, kuya! Don Lim, may balita na po tungkol kay Senyor. Dalawang taon. Sa wakas, nakita ko na ang aking anak. Si Senyor ay pinagtulungan na mo siya sa hangling at pinangalangang Gabriel. Mahal na mahal siya ng pamilyang yan. Mas mabuti na nasa tabi ko siya bilang senyor ng Lim. Maganda ng sasakyan. Puntahan ang Baryo Malalim. Sa mga taon na ito, hindi ko akalain na hirap si Gabby. Sino kayo? Bakit kayo dito? Gia, tanong lang. Nasa dito ba ang pamilya ni Gabriel? Oo, bakit? Ipapakilala ko po, siya si Don Lim ng Lim Enterprises at ang tunay na ama ni Senyor Gabriel. Ang layunin namin, dalhin si Senyor Gabriel sa kanyang tunay na tahanan. Ano? Ang tunay na ama ni Gabriel ay si Pangulo Lim ng Lim Enterprises? Kuya, wag na lang. Hindi ako karapat-dapat kay Anton. Huwag kang magsalita ng ganyan. Ikaw ang kapatid ni Gabriel. Hindi sila karapat-dapat sa iyo. Sumunod ka kay kuya. Anton, later, ang Co Enterprises ay pupunta para makipagnegosyo. Magandang pagkakataon para kayo ni Steph. Sabihin nyo lang, hindi ako makikipagkita kay Stephanie Co. Walang utang na loob! Kailangan mong makipagkita! Pangulo Yang, may bisita po sa labas. Sabi niya, importante daw. Baka maaga, dumating ang pamilya ko. Pasok po! Bilisan! Pasok po! Bilisan! Bakit ikaw? Gracie? Bumalik ka dito. Ang kulit mo talaga! Ang kulit mo talaga! Ang kapal ang mukha mo pumasok sa bahay namin. Dito ay hindi lugar para sa mga mahirap. Umalis kayo! Umalis kayo! Umalis kayo! Jinong Yang, Jinang Yang. Magandang araw. Ipapakilala ko lang. Ako si Gabriel Lim, kapatid ni Grace. Akala mo ba dahil may kuya, may lakas ka na ng loob? Umalis kayo! Ang tingnan pa lang kayo ay nakakasulasok na. Nandito ako ngayon para sa kasal ni Grace at Anton. Magbigay ng hinihingi para sa kaligayahan ng aking kapatid. Anong hinihingi ay tutugunan ko. Katatawanan lang kayo. Anong estado namin? Anong estado ninyo? May kapalit pa kayo? 2 probinsyano na lumaya sa bundok. Walang hiya talaga. Ang bibig ninyo. Ina! Kuya, hayaan na lang natin. Ina, si Grace lang ang gusto ko. Siya lang ang pakakasalan ko. Sumarap! Tagapaglingkod! Bitbitin si Anton pabalik sa kwarto. Walang pahintulog ko, huwag siya lumabas ng kwarto. Ako na ang alis. Gracie, umalis na kayo. Maghahanap ako ng paraan. Marista kayo! Jinong at Dinang Yang, pinuntahan ko kayo dahil sigurado na mapapayag kayo. Pabigay lang kayo ba? Kung kaya ko lang. Tama? Ikaw na mahirap! Anong lakas ng loob mo para manligaw sa pamilyaya? Tagapaglingkod! Palayasin ng dalawa! Pangulo Yang, nandito na ang pamilya ko. Pasok po! Oh, matandang ginang ko, Steph. Finally, nandito na kayo. Nandito rin si Steph. Mas maganda ka ngayon kaysa nung huli. Magandang araw, Tito at Tita. Magaling magsalita. May bisita kayo? May bisita kami. Umalis na kayo.
Sino sila? Matandang ginang. Ang anak kong walang kwenta. Ang anak kong walang kwenta. Nagkakilala ng isang mahirap. Nagkakilala ng isang mahirap. E dinala niya ang kanyang mahirap na kuya para manligaw. Pasensya na po. Papalayasin ko na sila. Walang hiya at nagpapanggap lang. Ang mga babaeng walang hiya. Marami na akong nakita. Sa ngalan ng pag-ibig, gusto lang magmadali. Ikaw, hindi ako ganoon. Mahal namin ang isa't isa. Tito Yang, payagan niyo po kami. Ano kapalit mo? Ano yung diploma? O ano yung estado? Si Steph ay isang balikbayang socialite at tagapagmana ng Co Enterprises. Ano meron ka pare kumpara sa kanya? Mahihirap habang buhay. Walang pag-asa na makasama sa ating mundo. Ang pangit ng damit mo. Amoy mahirap. Naiintindihan ko. Parang usapan lang. May pera ako. Ang card na ito? Basura lang, yung card na yan. Ang laman ng card na to ay ipon ninyong magkapatid sa 11 taon na pagtatrabaho. Ang lahat ng ipon ninyo hindi pa sapat para sa pagkain ng aso. Mahirap. Dapat nasa basurahan ka lang. Kayong dalawa, mag-aagawan sa lalaki? Sino ka ba? Ang lakas mong saktan lang kapatid ko! Suicide! Ulol, paalala lang. After 3 days, ang pamilya ko at pamilya Yang ay magpapakasal. Kahit magwala ka pa, walang mangyayari. 3 days? Gracie, huwag kang mag-alala. Nandito si Kuya. Hindi ko hayaan na gawin yung minamahal mo. Kayo lang na mga walang kwenta! Gagawin ninyong kalaban ako! Huwag niya! Palayasin ang dalawa! Ulal ka! Kuya, malakas ang pamilya ko sa lungsod ng dagat. Hindi natin sila kayang labanan. Umalis na tayo. Umalis pa? Nandito si Kuya. Kakampi mo ako. Umalis na, kuya. Umalis na. Gracie. Tara. Mga mahihirap na walang hiya. Gracie, ipinapangako ni Kuya, ipapakasal ka sa taong mahal mo. Walang alam ang pamilya Yang. Sisisi sila balang araw. Kuya, Walang kupas ang aking kapatid. Maganda. Gracie, matagal akong nasa bundok. Di ko alam ang presyo dito. Handa ko para sa iyo ang luxury car, mansion, at mga mamahaling alahas. Sapat na ba? Huwag kang mag-alala. Sa engagement party ngayon, ipagkakasundo ka ni Kuya kay Anton. Kuya, totoo ba? Siyempre totoo. Kailan ako rin sinungaling? Ang daming pera, ang daming pera, ang daming pera. Saan mo nakuha? Gracie, subukan mo iba. Kuya, sagutin na ang tawad. Okay. Kapitan Feli, ano ang problema? Batang Pinuno, ang Lim Enterprises ay naghahanap sa iyo, ngunit naka-encrypt na ang iyong impormasyon. Lim Enterprises. Bakit nila ako hinahanap? Ngunit ang importante ngayon ay ang engagement party. Ngayon ang engagement mo kay Steph. Ang lahat ng kilalang tao ay dadalo. Huwag kang magpakamatay na mukha pagpunta mo doon. Sinabi ko na, hindi ako pupunta sa engagement. Hindi ko pakakasalan si Steph. Hindi pa kakasalan? Maniniwala ka ba? Maghahanap ako. Ipagbibili ko ang babaeng yon. Kung magpapahamak ng pamilya Yang, sisira ako siya. Ano gawa mo? Subukan mo lang! Kung galitin mo tatay mo, gagawin niya ang lahat. Magpakasal ka lang kay Steph, bibigyan ko ng 2 milyon si Grace. Taga-baryo lang siya. Hindi niya kikitain ng ganyang halaga. Sapat na para sa kanyang pangangailangan.
Tatay, bakit hanggang ngayon wala pa rin balita kay Gabby? Nagpadala na ako ng tao para hanapin siya. Pero may misteryosong tao na humahadlang sa akin. Don Lim, may kapatid na ampon si Senyor Gabriel at sila ni Anton Yang ay magkasintahan. Pamilya Yang? Hindi ba ngayon ang engagement ng Yang at Ko? Ano man ang mangyari, ang engagement na ito kailangan nating puntahan. Sa pamamagitan ni Anton, baka makakuha tayo ng balita kay Gabriel. Oh, kailangan kong hanapin si Gabby. Halika, tayo na. Pangulo Reyes! Pangulo Yang, binabati kita. Mapapangasawa ng anak mo, si Senyorita Ko. Ang pamilya Yang sa lungsod ng dagat ay magiging malakas na. Halika, halika! Pasok po kayo! Pasok, pasok! Oh! Matandang ginang ko! Steph, nandito na kayo! Steph, ang ganda mo ngayon. Later, my silly son will definitely be head over heels. Oh! Si Anton na. Binabati kita! Ang gwapo mo ngayon, bagay na bagay. Walang duda, siya ang pinili ko. Dumating si Pangulo Lim! Siya si Pangulo Lim ng Lim Enterprises. At si Senyorita Lim... Don Lim! Senyorita Lim! Maligayang pagdating! Ang pagdating ninyo sa engagement ng anak ko ay nagbigay ng karangalan sa amin. Hindi naman sumasali ang Lim sa ganitong okasyon. Bakit sila nandito ngayon? Tama. Hindi lang si Don Lim ang dumating, kundi pati si Senyorita Lim ay bumalik na. Ang karangalan na ito sa buong lungsod ng dagat, pang pamilya Yang at Ko lang. Pangulo Yang, matapos ang engagement, gusto ko makausap ang anak mo. Pwede ba? Pwede. Ipapangako ko na sasagutin niya lahat. Okay? Pasok po kayo. Inihahaya ko ang engagement ni Ginong Anton Yang. Ginang ko! Wait lang! Tiwala lang kay Kuya. Magtatagumpay tayo. Opo. Sandali lang! Ama, tingnan mo. Parang ikaw nung bata ka, walang pinagkaiba. Choye? Gracie? Gabriel! Bakit kayo narito? Gabriel? Siya rin si Gabriel? Siguro siya. Ang pangalan at itsura ay pareho. Siya si Gabby! Maganda. Maganda talaga. Nahanap na natin ang anak. Nahanap na natin si Gabby. Ngayon, kung magawa mong sirain ang engagement ng pamilya Yang at Ko, sisiguraduhin kong sa lungsod ng dagat, wala kang makain. Ano ang nangyayari? Kayo dalawang mahirap ay walang respeto. Humaharang sa engagement ng pamilya ko. Magpakamatay kayo. Sino ba kayo? Isang manok lang kayo. Hindi kayo magiging ibon ng langit. Akala nyo kayang lapitan ng pamilya Yang? Sino ang manok? Sino nagsabi na kami ay naghahabol? Isang mansion sa bundok, isang luxury car, isang Arctic deep sea pearl,
walang katumbas na halaga. Matapos ikasal sina Gracie at Anton, dadagdagan mo ng 666 million pesos. Kung kulang pa, dadagdag ng 1 billion. Ang liit ng pera? Ipagmamayabang pa? Ang tawa! Ang liit ng pera niyo! Alam niyo ba kung magkano ang binigay ng pamilya ko? Centurion Blackheart. Halaga, pinch bilyon. Halaga, pinch bilyon. 3 mansion. Halaga, Milachuds milyon. Isang limited edition Ferrari. Halaga, bilyon. Ang lakas ng loob nilang insultuhin ang anak ko. Sa totoo lang, hindi ko rin masyadong gusto si Anton. Ngunit, hindi ko ipapawalang bisa ang kasal. Dahil gusto kong makita ang inyong lahat na mahihirap. Ang mukha ninyong naghahabol. Ikaw! Gracie. Matigilan? Matigilan ka! Sige, patayin niyo silang dalawa! Tigil! Subukan ninyong hawakan siya ngayon! Don Lim, senyorita, paumanhin po. Sa aming kapabayaan, napasok ang 2 basura. Kayo ay mababait. Huwag kayong maloko nila. Agad ko silang paalisin para hindi kayo marumi. Huwag ninyong hawakan siya! Hindi po, Don Lim. Ang ibig ninyong... Kuya, sino sila? Kilala mo sila? Don Lim, bakit po niya ibinagtatanggol ang 2 probinsyano? Tama. Siya at aputan ni Nang to, parehong mahirap galing sa baryo. Gusto lang samantalahin kami, probinsyanong hangal. Shut up! Gabby, finally, I found you. My son! Ano? Siya pala ang anak ni Pangulo Lim! Ikaw ang tatay ko. Gabi, noon tayo ay bata pa. Ito ang aming pamilya. Tama. Ako ito. Sa mga taon na ito, palaging ka naming hinahanap. 8. Tatay. Anak. Huwag kang mag-alala. Walang magdaring na apihin ka. Ano? Siya pala ang anak ni Pangulo Lim? Ang pamilya Yang parang kinuha ang bato, itinapon ng ginto. Paano nangyari ito? Baka nagkamali lang. Siya lang isang mahirap. Paano maging anak ni Pangulo Lim? Si Gabriel, ang aking nawalang anak ng 20 taon. Ang manapak sa kanya ay kalaban ng Lim Enterprises. Kuya, natagpuan mo na ang iyong pamilya. Apihin ang anak ko, ay apihin si Don Lim. Don Lim, ito ang engagement na aking apo. Handa ka bang para sa isang di kilalang babae, labanan ang pamilya ko? Siya ang kapatid ng anak ko, at ang aking anak, subukan mong hawakan siya. Walang hihinto ang pamilya Lim. Don Lim, handa ka bang labanan kami? Malaki ang pamilya ko.
Ngunit para sa anak ko, handa kong ipaglaban ang Lim Enterprises. Handa ba kayo? Ikaw! Grace! Grace, ikaw lang ang gusto kong pakasalan habang buhay. Anak, sa loob ng maraming taon, hindi ako naging mabuting ama. Ngayon, may magagawa na ako para sa iyo. Ngayon, ang pag-iisang dibdib ni na Grace at Anton ay ipagtatanggol ko. Kung may magtanggi, ay kalaban ng Lim Enterprises. Lola, mag-away na lang. Sa tingin mo ba matatakot ang pamilya ko? Okay, haharapin namin kayo. Panggulo Yang, isipin mong mabuti. Kung ang pamilya Yang ay handang magpakasal, handang ibigay ng Lim 10% na stock bilang dowry. Siyempre, handa. Mas gusto pa namin. Mula ngayon, si Grace ang aming manugang, ang tanging manugang. Grace? Grace, kami ang may kasalanan. Hindi dapat namin kayo paghiwalayin. Grace, pinapangako ko, habang buhay, hindi na kita papabayaan, masaktan pa. Basta magkasama tayo. Kahit gaano kasakit. Wala akong paki. Grace, tanggapin mo ito. Regalo ko sa inyong kasal. Ako rin. May kapatid ka na ngayon. Kung apihin ka na pamilya Yang, hindi ko sila papatawarin. Leandro Lim! Sa tingin mo, madaling apihin ang pamilya ko? Ang ginawa mo ngayon, may kapalit ang lahat! O sige, handa akong labanan kayo. Alam kong ang hotel na to, pag-aari ng Lim Enterprises. Umalis kayo ngayon mismo. Gabi, nasa likod ka namin! Gabriel, hindi ko hayaan ang ginagawa mo! Ang lahat ng mayayaman ng lungsod ng dagat ay narito! Ang ginagawa mo ay pagdipastangan sa pamilya ko! Walang hiya! Sinong nagbigay sa iyo ng kalapatan? Teritoryo namin ito! Ginagawa ko ang gusto ko! Kanina, hindi ba sinabihan mo kaming umalis? Kayo na ang dapat umalis ngayon! Sino may lakas na hawakan ako? Palayasin ang mga tomayan mismo! Opo. Kayo! Paano kayo nagkaroon ng lakas na saktan ang pamilya ko? Ang gusto ng anak ko ang mahalaga. Walang pake kung sino ka. Walang hiya! Abangan ninyo! Gabriel, habulin kita! Lim Enterprises, sa harap ng pamilya ko, walang hanggan tayo! Pamilya Chunong Bayang Lawa? Sa Bayang Lawa, ang kilalang pamilya ko na may isang sigla na. Sa yaman at kapangyarihan, napakalaki na impluensya, parang isang malaking monarko. Hindi ko akalain ang lakas ng pamilya ko. Pamilya ko, Lim Enterprises. Nilabag nila ang pamilya ko. Walang takot sa kamatayan. Pamilya ko! Hindi tayo pipigilan! Abangan ninyo! Tatay, pag nilabag ang ko, may epekto ba sa inyo? Hindi rin kami mahina. Hindi nila kami kayang saktan. Gabi, gawin mo lang ang gusto mo. Gabi, ang kasal ni na Grace at Anton ay natapos na. Wala ka nang alalahanin. Mula ngayon, pwede ka nang bumalik sa pamilya Lim at makasama kami. Dito ka natitira. Ang tunay mong tahanan. Kung may kailangan, sabi mo lang sa amin. Salamat. Gusto ko dito. Oh, tama. Sa silangan ng subdivision, huwag kang pumunta. Teritoryo ng Bundok Taglay. Kung masadasaan sila, isang daliri lang nila ay kayang sirain ang buong Lim Enterprises. Hindi ko akalain na si Kapitan Feli at ang kanyang mga tauhan ay nakatira din dito. Gabi, ito ang 1 bilyon. Bilhin mo ang gusto mo, ano man yan. Salamat, tatay. O, tama. Buwas ay Lim Family Banquet. Maraming kilalang tao ang imbitado. Gusto ni tatay, ikilala ka sa lahat. Magbihis ka ng maganda.
Tatay, si Gabi po. Natagpuan na namin ang anak. Gabi, tawagin mo si Lolo. Lolo. Itay, ang anak ni Kuya ay talagang... Bakit mo sinabi yan? Ilang araw na lang, nag-aksaya siya ng engagement na ko. Pinagalitan niya ang pamilya ko. Si Kuya, walang kakayahan man lang. Pinabalik pa ang gulo. Magpapahamak ba tayo? Bakit pagbalik mo agad ka nagpakagulo? Tatay, hindi kasalanan ni Gabi. Una sila ng api. Anak ng among pinalaki. Para lang sa isang walang kinalaman, nilabag niya ang mayayaman. Siya ay isang sakit ng ulo. Paano siya may tuturing na walang kinalaman? Lolo, si Gabi ay parte ng pamilya Lim. Hindi natin hahayaan na apihin tayo ng Wala kaming mawawala. Ako na ang bahala. Gusto ko makita kung paano ninyo haharapin ito. Matandang ginang ko, maligayang pagdating sa aming piging. Hindi ako dito para sa piging. Hindi ako dito para sa piging. Nandito ako para bigyan kayo ng pagkakataon. Palayasin ang tatlong ito at ibigay sa akin. Ang pamilya ko ay hindi na kayo hahabulin. Masyado kang mayabang. Bagamat malakas ang pamilya ko, hindi rin kami basta-basta. Seryoso ba kayo para sa batang ito labanan ng pamilya ko? Ipapaalala ko ang halaga nito ay hindi ninyo kakayanin bayaran. Hindi ko hahayaan na apihin ninyo siya. Gabi, protektahan ka namin ni tatay. Tatanungin ko kayo, seryoso ba kayo na hindi magbago? Matandang ginang ko, ako na ito sa tagal kong nabubuhay. Wala pa akong natakot. Walang hiya! Patay ka ngayon! Ang kahihiyan sa engagement ay babayaran ng libo-libo, pati na ang buong lim! Sa inyong pagmamatigas, huwag ninyong sisihin. Kung maging malupit ako, Rico, pumasok! Tira. Ginoong ko, sugo ng taglay. Totoong ba ang sinabi niya? Totoo po. Kinabukasan, narinig ko sa bundok Taglay, may bagong sugo na taga-pamilya ko. Oh no! Sugo ng bundok Taglay siya? Patay na! Ang bundok Taglay ay pinakamalaking lihim na grupo. Mayroon silang di makakontrol at nakakatakot na kapangyarihan. Sino ang nagsabi na hindi takot sa pamilya ko? Ha? Yun sugo, siguro yung nagkamali lang kayo ng tinig. Hindi namin intensyon na ganon. Hindi ba kayong nagsabi na kung sinong mananakit sa inyong anak ay kalaban ng Lim Enterprises? Subukan natin ang Lim Enterprises. Kung ano magagawa niya sa akin. Hindi po. Hindi po talaga. Si Steph, ang paborito kong pamangkin. Ang iyong anak at mga apo ay nagtangka siyang apihin. Agad yung ibigay ang tatlong ito. Kung hindi, ang pamilya Lim hindi na makikita ang araw bukas. Ginoong Sugo, ang pangyayaring ito ay ginawa ni Gabriel. Siya ang may kasalanan. Dalhin niyo siya. Itay, matagal nating hinanap si Gabriel. Siya ang iyong apo. Paano mo kayang ibigay siya para saktan? Lolo! Yun ay bundok Taglay. Agad niyong dalhin siya. Ang pamilya ko ay hindi natin kayang labanan. Grabe pa na silang takot sa bundok Taglay. Sino ang nagbigay sa inyo ng karapatan? Ang tatlong ito ay dadaling ko. Tama. Ganon, bilisan nyo na. Ang pasensya ni Tito ay limitado lang. Bundok Taglay, paano kayo nagpahintulot sa basura mo ito na maging sugo? Parang ang Bundok Taglay, kailangang linisin na... Kayo nang api sa aking pamangkin. Sino ka ba para husgahan ng Bundok Taglay? Tito Rico, dahil hindi nila iginagalang ang bundok Taglay, bakit hindi natin bigyan sila ng leksyon? Ama, alam kong may paraan ka. Ako ang anak mo. Ako ang anak mo. Si Marian at Gabi ay mabubuting bata. Tatapakan mo ba kami? Ama, handa ka bang
isugal ang buong lim laban sa ko. Wala akong pakialam kung mawala ang lim. Ginoong Sugo, ikaw na bahala. Ama! Guardia! Hatake! Binastos ninyo ang aking kasal. Di ba kayo matapang? Naging katatawanan ako sa lungsod ng dagat. Ipapakita ko sa inyo ngayon ang tahihinat na ng paglapastangan sa akin. Huwag ninyong dalhin ang kapatid ko. Ha? May lakas pa rin ang loob. Di ka talaga susuko hanggang sa dulo. Putang ina! May lakas kayong labagin ng utos ng bundok taglay. Suntukin siya ng malakas! Gabi! Tagbo na! Gabi, si Rico ay taga-bundok taglay. Hindi mo siya kayang talunin. Takbo na! Tatay, ate, huwag kayong mag-alala. Siya lang, hindi niya ako masasaktan. Garit na ako sa inyo! Walang makakatakas ngayon! Magre-rebelde ka pa! Patay kayong lahat! Gabi! Takbo! Huli na! Rico? Paano ka natalo ng isang basura? Imposible! Basura lang siya! Paano? Paano niya? Si Tito Rico na malakas na tao, tinadyakan lang at lumipad. Grabe! Ang bilis ng galaw ni Gabi. Isang ordinaryong tao lang ba siya? Di ko akalain na ganito ka kagaling, Gabi. Ako at si tatay ang maprotekta sa'yo. Di ko akalain ikaw ang naprotekta sa amin. Ate, tatay, mula ngayon, nandito ako. Hindi ko hahayaan na apihin kayo. Bubong bata! Sinaktan mo ang sugo ng bundok taglay! Sinabi ko na, siya ay salot! Patay na! Anong gagawin natin? Bundok Taglay, paano naging isa kang basura? Isang malaking kahihiyan. Ngayon, tatanggalin kita sa Bundok Taglay. Rico! Kumusta ka, Rico? Paano nangyari to? Patuloy pa ba? Walang hiya! Patay ka ngayong araw. Tatawagan ko ang aking amo, ang unang tagapagtanggol ng taglay, si Kapitan Feli, para tapusin ka! Kapitan Feli? Sige, inaabangan ko. Sa pagdating ni Kapitan Feli, walang makakatakas sa inyo. Unang kapitan ng taglay, si Kapitan Feli, nagwagi sa laban sa 50 ranking, walang talo. Maghintay na lang kayo sa kamatayan! Mas mahalaga, si Kapitan Feli ang personal na tagapagtanggol ng Batang Piluno. Galitin siya! Galitin mo ang Batang Piluno! Batang pinuno ng taglay? Siyang napapagalaw ng bansa ng taglay, parang isang Diyos. Paisek! Gabriel! Walang lugar para tumapo! Walang lugar para tumapo! Patay na. Malaking problema na to. Itay, patayasin mo sila. Kung ganyan sila, madadamay ang pamilya Lim. Tatay, ate, huwag kayong mag-alala. Walang magagawa sila sa akin. Siya ang batang pinuno ng taglay! Hindi natin kaya labanan! Sumunod na kaya, ate! Takbo na! Bilisan! Hindi pa tapos ang laban. Hindi pa natin alam kung sino ang tatakbo. Gusto niyong tumakbo? Malapit na dumating si Kapitan Feli. Gabi! Takbo na! Bakit hindi ka nakikinig? Ikaw talaga!
Nandito na! Nandito na sila! Kapitan! Walang kwenta! Pinapahiya mo ang bundok taglay! Tama po kayo, Kapitan. Kapitan, kailangan niyo po ako ipagtanggol. Sino ang may lakas ng loob? Nadalawin ng mga taga-bundok taglay! Siya po! Kapitan, tulungan niyo po ako. Sumolence! Kapitan! Itong batang ito, walang galang! Walang respeto sa bundok taglay! Mayabang pa siya! Sinasabi niyang ayusin niya ang bundok taglay! Kapitan, bakit po ito? Siya ay miyembro ng bundok taglay. Pinuno? Kapitan, bakit mo ako sinuntok? Bakit ka lumuhod? Ano ba talagang nangyayari? Pinuno, pinaglaban ko po kayo kanina. May kasalanan ako. Parusahan niyo po ako. Pinuno? Tumayo ka. Tumayo ka. Alam kong hindi mo sinasadya. Pinuno, ako na po ang mag-aayos nito. Ako na po ang mag-aayos nito. Huwag! Huwag! Kapitan! Pinaghirapan ko! Magkaroon ng posisyon ito! Alam mo ba kung sino siya? Siya ang batang pinuno ng bundok taglay! Batang pinuno ng bundok taglay? Paano naman? Paano siya ang batang pinuno ng bundok taglay? Ang bundok taglay ay makapangyarihan. Pinakamalakas sa buong mundo. Totoo? Paano mangyari yan? Joke lang yan, di ba? Si Gabriel. Hindi ba siya yung kapatid ni Grace na mahirap? Paano siya batang pinuno ng taglay? May mali dito! Totoo, may mali. Gabi, totoo ba sinasabi nila? Ikaw talaga ang batang pinuno ng taglay? Tama sila. Ako nga, ang batang pinuno ng taglay. Taglay Flame Medallion! Taglay Flame Medallion ng taglay! Oh, Diyos! Totoo nga ang Taglay Flame Medallion! Siya talaga ang batang pinuno! Batang pinuno! Tumayo ka na. Oh Diyos! Anong kabubuhan ang ginawa ko? This voice! Ama, si Gabi talaga ang batang pinuno ng taglay. Ang husay ni Gabi di pangkaraniwan. Na yung lumabas ang medalyon, ang pagkakakilala ni Gabi ay hindi na mapag-aalin-langalin. Di ko akalain na ang kapatid ko ay batang pinuno ng taglay. Hindi! Hindi pwede! Paano siyang batang pinuno ng taglay? Bakit ako bulag na nilabanan ang batang pinuno? Oh Diyos, ang langit ay babagsak. Ang nasa harap ninyo ngayon ay ang batang pinuno ng taglay, si Gabriel Lim! Patay na kami! Kung si Gabriel talaga ang batang pinuno at ginawa ko sa kanya yon, patay ako. Patay na rin ang pamilya ko. Oh no, ang taglay ay makapangyarihan. Kailangan lang niyang idalaw ang daliri at mapapahamak ang pamilya ko. Walang takot ako. Sinabing ang batang pinuno ay mahirap. Bakit nangyari to? Pinuno, na yan ko nadadakpin itong walang galang na Hindi! Huwag ninyong gawin to! Ganito ang hantungan ng sumuway sa batang pinuno. Ang sinumang sumuway, mapaparusahan. Ang pamilya ninyo at ang pamilya ko ng Bayang Lawa ay hindi na kailangan pa. Ay, huwag naman po. Ang pamilya ko ng Bayang Lawa ay umiran ng 100 taon. Kami ang may kasalanan. Kami ang nagkamali. Pasensya na po.
Please, I'm begging you. Pasensya na po. Alamin namin ang pagkakamali. Hindi dapat kami matrato ng ganoon. Ako ang may kasalanan. Hindi namin kaya mawala ang pamilya ko. Pakikiusap ako. Pakiusap po. Ang dakilang senyorita ko, hindi ko akalain na hihingi ka rin ng tulong. Alam ko, nung dati, hindi ka ganyan magsalita. Pasensya na po. Ako, anong gusto mong gawin ko? Gagawin ko lahat. Umalis! Tagapagtanggol! Bitbitin siya palabas! Huwag na po! Huwag po! Huwag naman po! Huwag po! Pakiusap, pasensya na, pasensya na, pasensya na. Humihingi ako ng tawad sa ginawa po. Pasensya na sa inyo. Matandang ginang ko, dahil sa edad mo, hindi na kita papahirapan. Ngunit mula ngayon, ayaw kong makita kayo sa bayang lawa. Mga cook, Salamat, Batang Pinuno. Halika na. Matandang ginang ko, naging makapangyarihan sa negosyo. Ngunit buong buhay niya, di natutong magpakumbaba ang kanyang mataas na pagmamataas. Ama, ate, tara na. Okay. Tara na. Leandro, ako. Ama, ang ginawa mo kanina na iwan sina Marian at Gabi ay ikinadismaya ko. Salim na meron kayo, hindi na ako madalas umuwi. Pasensya na, hindi ko dapat. Si Gabriel Lim? Siya talaga ang batang pinuno. Gabi, Marie, kumusta kayo ni Mateo? Ilang taon na kayo mag-on? Kailan kayo magpapakasal? Last time, nayo sa trabaho. Walang time sa kanya. Nag-away kami. Ilang araw na kami, walang communication. Ilang taon na kayo, dapat may resulta na. Siya kasi Mateo, anak ng Pangulo ng Ramos Holdings. Kung magpakasal kayo para sa Ramos at Lim Enterprises, maganda rin ito. Para bukas, ang imbitasyon sa Tagumpay Auction. May alahas daw doon na tinatawag na Jade Ring of Prosperity. Collection na gusto ni Mateo, bukas, bilhin mo para sa kanya. Para maging maayos kayo. Halika. May 2 bilyon dito. Salamat, tatay. Oh, Gabi, sumama ka sa akin sa auction. Papakilala kita sa kanya. Walang problema. Gusto ko rin makita kung sino ang swerte para kay ate. 8. Mateo, kanina bakit hindi mo sinagot ang tawag ko? Lowbat na ang phone ko. Anong panahon na? May lowbat pa? Ang luma ng dahilan. Bakit may iba kang kasama? Marian, ano ang ibig mong sabihin? Critical stage kayo ng Ramos at Tan. But, maliban sa'yo, hindi ako pwedeng may ibang kaibigan? Hindi yun ang ibig kong sabihin. Sapat na. Ngayon, ang Tagumpay Auction, Gala Night. Usapan na lang tayo mamaya. Try ba yan? Yung batang pinuno ng bundok taglay na doon sa Tagumpay Auction. Opo, pupunta na ako. Alalahanin, ano man ang ipagbili ng batang pinuno, ako ang magbabayan. Walang limitasyon ng halaga. Isabel Tan. Oh, nakalimutan ko. Allergic ako sa maruming hangin. Ate, sino si Isabel? Hindi mo kilala si Isabel? Hindi mo kilala si Isabel? Si Isabel ay taga sa pinakamayamang pamilya. Ang tatay ko si Don Tan, ang namamahala sa kalahati ng ekonomiya ng Bayang Lawa. Alam na. Don Tan ng Bayang Lawa? Siya ba yung lagi bang binabanggit ni Kapitan Feli? Yung matandang gustong humingi ng aral sa aking 3 guro? Kaya ba hindi mo sinasagot ang tawag? At hindi nagbabasa ng mensahe?
Marian, ano ibig mong sabihin? Sinabi ko na, abala ako sa gawain ng pamilya. Abala ka lang sa ibang babae. Sino ka? May karapatan ka bang magsalita? Tagalabas ka ba? Umalis ka na! Security! Gusto niyo ano? Siyang kasama ko ngayon. Ano? Kasama mo siya? Marian, ikaw man ay isang senyorita. Bakit kinuha mo itong probinsyano bilang kasama? Alam mo ba, ngayon, ang Tagumpay Auction Gala, ang unang auction na yung tag-init. Ano ibig mong sabihin? Sino ang probinsyano? Marian, hindi mo kailangan ipagtanggol ako. Kung talagang walang kasama, magdala ka na lang ng aso. Mas maganda pa kaysa sa kanya. Mateo! Grabe ka naman. Ah, ganun? Grabe ako. Kaya na ko ipakilala. Siya si Gabriel Lim, ang kapatid kong hinanap ko sa loob ng 20 taon. Ah, naalala ko na. Tayong dalawa nga, yung nag-away sa engagement party at pinagusan ng tubig. Si Isabel Tan, di ba? Mangyaring respetuhin ang aking kapatid. Tsaka, kanino mo narinig ang chismis na yan? Ang tungkol sa kasalang hindi ganoon ang nangyari. Si Gabi, ano siya? Isang probinsyano na gustong sumama sa mayayaman at gusto pang mag-asawa? Walang hiya talaga. Kaya naman siya pinagbuhusan. Kasi siya ang may kasalanan. Bakit mo sinasabi yan kay Gabi? Siya ngayon ay senior ng pamilya Lim. Karapat dapat siya sa lahat. Ang pamilya Lim ay kilala lamang sa lungsod ng dagat. Ngunit dito, sa Bayang Lawa, ikaw ay pangalawang uri lamang. Walang halaga sa pamilya Tan. Kung sabihin lang ng pamilya Tan, mawawala kayo sa Bayang Lawa. Oh? Totoo? Gusto kong makita kung gaano kalakas ang pamilya Tan. Marian, dito sa auction house. Pakinggan mo ang kapatid mo. Wala na. Ang pamilya Lim ay hindi nang-aapi at hindi nanghahamak. Huwag na natin silang pansinin. Mag-uumpisa na ang auction. Tara na. Okay, susunod ako kay ate. Huwag na natin silang pansinin. Isabel, huwag magalit. Makipag-usap sa kanila ay sayang lang ng oras. Huwag mag-alala. Ang katawan at puso ko ay sayo. Sige. Dahil mahal mo ako, bilhin ko ang pinakahuling item, ang jade ring, ibibigay ko sa'yo. Salamat, mahal. First time ko rin sumali dito. Di ko alam kailan ilalabas. Ang last item na jade ring. Huwag kang mag-alala. Kahit magkano pa, bibilihin ko yan para sa'yo. Ngunit, sa tingin ko si Mateo ay hindi karapat-dapat sa'yo. Uy, si Senyor Mateo! Bakit iba na ang kasama mo? Si Senyorita Tan na ngayon? Isang pangalawang klase na Lim, isang pinakamalaking pamilya ng Bayang Lawa, madaling makita. Alam na dapat kung sino pipiliin. Oo, tama si Senyorita Tan. Ang tao ay umaangat, ang tubig ay bumababa. Naintindihan? Mateo, hindi ka ba uupo sa tabi ko? May importante kaming pag-uusap ni Isabel. Tatawag ako pag may time. Kailangan ba talaga malayo sa akin? Hindi ba ikaw ang fiancé ko? Sige na. Huwag magulo sa lugar na to. Alam mo, gusto kong babaeng disente. Mateo, ano ba problema mo? Hindi ka ganito magsalita sa akin dati. Marian, ayaw ni Mateo sa ugali mo. Hindi ka magagalit, di ba? Kausap ko ang fiancé ko. Ikaw ba may pakialam? Sige na. Unang auction gala ng Bayang Lawa ngayon. Narinig ko, pupunta rin ang mga taglay. Kung may problema, pagkatapos na lang. Ang Bundok Taglay ay pinakamalihim na grupo. Kung makilala ko ang mga taga roon, malaking tulong sa aking ama. Ang pamilya Tan ay aakyat na. Ah, forget it. Ako ay may malaking gawain. Wala akong panahon sa mga basura. Isabel, si Marian Lim ay isang boring na babae. Kung hindi siya parang aso na sunod-sunuran sa akin, hindi ko siya papansinin. At kapag kumaway lang ako, parang aso siya na tumatakbo sa buto. Akala ko type mo siya. Oh, Isabel, paano ko siya magugustuhan? Laro lang yon. Di ko akalain. Seryoso siya.
Hindi siya bobo. Yabang lang siya. Walang kapalaran. Anong klaseng lim siya? May lakas ng loob na magmayabang? Maglaro tayo sa kanya. Isabel, ang huling item mamaya, ang jade ring, ay dapat akin. Noong una ko itong nakita, napatibay ko na nakukunin ko ito. Walang problema. Ipapakita ko kay Marian. Kung sino lang ang karapat-dapat. Simula ng auction. Ang unang item ay isang palayok mula sa Song Dynasty. Simula sa 5 milyon, 7 milyon! 10 milyon. 10 milyon. Una. 10 milyon. Pangalawa. 10 milyon. Pangatlo. Sold. ang susunod na item ay isang punang hiyas mula sa timog. Galing ito sa bansa ng Taglay. Maharlikang Panday ang gumawa nito sa loob ng 5 taon. Kilala rin bilang Taglay Crimson Butterfly. Taglay Crimson Butterfly. Ate, nagustuhan mo ba? Nung kami ni Mateo, sa baybayin ng Taglay, sinabi niya na gagamitin niya ang Crimson Butterfly para mag-propose. Ngunit ngayon, parang dati pa rin ba siya? 5 na taon kaming magkasama. Marami akong binigay. Sumumpa siya na pakakasalan niya ako. Hindi ako naniniwala na magiging ganun siya. Okay, ate, ano man ang desisyon mo, respetuhin ko yan. Ngunit hindi ko hahayaan na apihin ka. Maganda din itong Crimson Butterfly. Isabel, kung gusto mo, bibiliin ko para sa'yo. Okay. Isang basurang hiyas na 18 milyon para si Isabel ang makakuha ng Jade Ring of Power. Sulit na sulit. 60 milyon! 80 milyon! 150 milyon! Ha? Senyor Mateo? Umakyat ng 150 milyon? Malaking halaga yan! 180 milyon! Ang kasalukuyang presyo ay 180 milyon! May mantataas pa ba? 200 milyon! 200 milyon! Umakyat na sa 200 milyon! May magtataas pa ba? Plus 1 milyon. Senyor Mateo, 10 milyon lang? Madamo ka? Mateo? Isabel, ang pinakamataas ang panalo. Basta makuha ko lang to. Siya ka pa, para din to sa ating dalawa. Ang pera ko, pera mo rin. 210 milyon para dito? Hindi sulit. Kausapin ko si Mateo. Di ko na kailangan to. Ate, kung nag-bid siya, kayang-kaya niya yan. Huwag kang mag-alala. Sige na lang. Ang lahat ng regalo niya, dadalhin ko bilang aking dote sa Ramos. 200 milyon. Una, 200 milyon. Pangalawa, 16 milyon. Bakit tumaas ng ganon? Mateo, huwag kang tanga. Huwag mo pa rin tataasan. Isang bato lang yan. May dagdag pa po? Bakit ka nag-aalangan? Hindi, sama dyan. Mateo, ayaw mong gastusan ako ng 200 milyon? Sabi mo mahal mo ako? Isabel, 250 milyon para sa Crimson Butterfly? Gawin natin to. Ako mismo pupunta sa pinagmulan para hanapin ang mas malaki at mas maganda. Gusto ko talaga to. Kung mahal mo ako, ipakita mo sa gawa. Putang ina, 200 milyon para sa bato na to. Si Isabel na yan, sulit ang pera. 200 milyon. Una, 200 milyon. Una, 200 milyon. Dalawa, 200 milyon. Dalawa, 200 milyon. 220 milyon. Kailangan magsakripisyo. Unahin si Isabel. Antayin niyang makuha ang jade ring. Mateo, masyado mahal. Huwag na. Bakit ka makikialam kay Mateo at Crimson Butterfly? Tahimik. May dagdag pa po? Wala na. Masakit sa ulo ang dagdag. Sa Senyor Mateo na ang Crimson Butterfly. 32 milyon. Sold. Binili ni Ginong Ramos. Gabi, magpo-propose na ba si Mateo sa akin? Kung magpo-propose siya, ano sasabihin ko? Ako... Ate, huwag kang kabahan. Ikaw ang pinakamaganda ngayon. 5 taon ko nang hinihintay ang araw na to. Huwag matakot. Nandito ako. Palaging nandito ako para sa'yo.
Sa totoo lang, parang walang kakaiba. Senyor Mateo, ang Crimson Butterfly ay simbolo ng mainit at walang hanggang pag-ibig. Parang sigurado kang makuha ito. Para bang ibibigay mo sa taong mahal mo? Pasensya na po. Ilang sandali lang po. Ang araw na ito ay isang nakakapanabik na sandali. May magandang balita na gusto kong ibahagi. Balita na ang senyor ng Ramos at si Marian Lim ay nagmamahalan pa sa kolehiyo. Sa tingin ko, ang Crimson Butterfly para kay Marian Lim. Hindi siguro. Balita na ang Ramos ay nakipag-ugnayan sa Tan. Si Mateo ay malapit kay Senyorita Tan. Sino ba talaga ang tatanggap ng Crimson Butterfly? Walang nakakaalam. Ang tagumpay ko ngayon ay hindi magagawa kung walang tulong ng isang napakagaling na babae. Siya ang nasa tabi ko sa pinakamahirap kong sandali at binigyan ako ng tulong at lakas ng loob. Siya ang pinakamalapit sa akin at ang aking minamahal. Palagi kong naririnig sa tabi ni Ginoong Ramos may isang mabait na asawa, tahimik na sumusuporta sa kanyang negosyo. Mapapahanga ka talaga. Palagi niya naalala ang aking paghihirap. Hindi niya kailanman nakalimutan. Sa wakas, magiging kami na... Nagsisimula na akong excited. Sino nga ba ang pinakamamahal niya? Sabi niya sa akin, ako ang kanyang the one. Palagi niyang inaasam ang maging aking asawa. Kaya ngayon, ako naman ang manliligaw sa aking mahal. Ate, masaya ako. Na, masaya ka. Malapit ko nang maranasan ang pinakamasayang sandali ng buhay ko. Sinasalubong ko kayo. Ngayon, ipapakilala ko ang aking minamahal sa inyong lahat. Siya ay ang aking pinakamamahal Isabel Tan. Hayop ka. Bakit si Isabel? Bakit si Isabel? At si Isabel ay may aming anak na pag-ibig. 3 buwan na. 3 buwan? Hayop na to! Batayin ko siya! Pupuntahan ko siya at tatanungin kung ano ang nangyayari. Mateo, bakit si Isabel ang minamahal mo? Hindi ba sinabi mo na ako lang? At ikaw lang ang pakakasalan ko? Ayan. Anong kalokohan yan? Si Isabel ang mahal ko. Paano ako magpapakasal sa'yo? Kalokohan yan. Marian, tingnan mo ang sarili mo. Isang mahirap lang sa bayang lawa. Karapat-dapat ka bang labanan ako? Kusog ko si Mateo. Wala karapatan kang kabit! Sa pag-ibig, ang hindi minamahal ang kabit. Ikaw ay isang tanga. Isabel, babala lang. Tumahimik ka. Ikaw ay isang mahirap. Bagong nakita ng Lim, sino ang nagbigay ng lakas ng loob mo? Kahit si Don Tan, ganito rin ang sinasabi ko at pipikit-pikit lang siya. Naniniwala ka ba? Alam mo ba sino tatay ko? Galit kay Don Tan o Pamilya Tan, patay kayo! Marian, alagaan mo ang kapatid mo. Kung saktan niya, si Isabel at ang bata, hindi kita titigilan. 5 na tao na tayo. Marami akong ginawa para sa'yo. Ngunit inanunsyo mo sa lahat na si Isabel ang iyong minamahal. Paano mo nagawa sa akin to? Pinabuntis mo pa siya! Marian, magising ka. Ikaw lang galing sa Lim. Ano ang laban mo sa Pamilya Tan? Tsaka, ang minamahal ko, si Isabel lang. Ang aking pamilya ay mas mataas kaysa sa inyo. Pinayagan kang maging nobya ay dahil naaawa ako. Hindi mo sinabi yan dati. Ang mga pangako mo, puro ka sinungalingan lang. Pangako? Anong pangako ko sa'yo? Ikaw mismo ang lumalapit sa akin. Tsaka, ang taong tulad mo ay hindi karapat-dapat maging asawa. Nilahit mo ang ate ko? Umasa kang buhay ka pa?
Binugbog mo ako? Binugbog ko ang mga tulad mo. Di makipag-agawan, binugbog mo siya. Marian, walang katawan, walang pamilya. Anong laban mo sa akin? Kung hindi ka buntis, binugbog na kita. Huwag mo akong ganitin, lalo na ang ate ko. Sapat na. Ang Tagumpay Elite Club ay hindi lugar para sa mga katulad ninyo. Kung hindi kayang bilhin, umalis na kayo. Si Mateo ay napakagaling. Paano siya magiging kay Senyorita Lim? Tama, para siyang mas bagay kay Isabel. Dahil sa pag-aaral, ako ang nagpatakbo ng negosyo. Pinabayaan ko ang pag-aaral sa ibang bansa. Nakalimutan mo na. Ate! Ikaw ang nagpasya. Ano naman sa akin? Okay. Para makakuha ng pondo, gabi-gabi akong umiinom hanggang magdugo ang tiyan. Wala lang din sa'yo, di ba? Yung pa sinabi, nakalimutan ko na. Di ko alam na ang pagnegosyo mo sa pagkainang ginagawa o sa kama ginagawa. Paano mo nasabi yan? Sa tingin mo pala, ganito ako. Marian, may tapang ka ngayon ah. May lakas ka ng suntukin ako, di ba? Ako. May lakas kang hawakan ng ate ko. Magpakamatay ka. Ah! Suicide! Boy, dari mo akong suntukin. 2 suntok. Mabait pa yan. Walang hiya ka! Gabriel, ang taong akin, binabalaan na kita. Ang pamilya Tan, hindi mo kayang labanan. Totoo. Sa buong mundo, wala pa akong nakilalang makapagbigil sa akin. Maliban sa 2 kong maestro. Abangan mo, tatawag ako kay tatay. Patay ka! Hello, tatay. May taong walang takot dito na binubuli ako. Kailangan mong tulungan ako. Asikaso mo na lang. May mas importante akong ginagawa. Tatay, anong mas mahalaga kaysa sa akin? Nasa BM-lawa na ang batang pinuno. Kailangan ko makita siya. Anong bagay ang mas mahalaga dito? Bundok Taglay? Yung may malaking kapangyarihan sa buong mundo. May malaking kapangyarihan? Narinig mo? Pupuntahan ni tatay ang batang pinuno. Ang Bundok Taglay ay parang Diyos. Hindi akalain na ang Tan may pagkakataong makita ang Taglay. Tama. Kung mapansin ng Taglay, ang Tan, sila ay tataas ng husto. Hindi akalain na ganito kalakas ang Tan. Parang tama ang pagpili ko kay Isabel. Tama ang desisyon ko. Marian, narinig mo ba? Ang Tan ay magkakaroon ng koneksyon sa Bundok Taglay. Ang Lim, hindi kami mapantay. Kung marunong ka, dala mo ang walang kwentang kapatid mo at umalis. Bundok Taglay, may mga taong talagang bobo. Hindi nila alam na nasa tabi lang ang Diyos. Uy, Mateo, bakit ka ba nakikipag-usap? Irritating silang tingnan. Palayasin mo na sila. Umalis na kayo! Huwag kayong mapahiya dito! Palayasin sila. Palayasin na sila! Sino ang may lakas? Hindi ito, teritoryo ng pamilya Tan. Tagumpay auction house ito. Anong karapatan ninyo? Oh, alam nyo rin na auction ito? Alam nyo ba, ang mga koleksyon dito ay milyon-milyon, milyon-milyon o bilyon? Kayang bilhin nyo? Paano mo alam na hindi namin kayang bilhin? Marian, huwag mong itago sa tatay mo na ginamit ang pera ng pamilya para lang mampanggap. Huwag kang magpanggap lang. Malalim ang utak. Kung gusto nyong magpakamatay, sasamahan ko kayo. Gusto kong makita kung anong kayang bilhin niyo dito. Ang susunod na item ay ang panghuli nitong season, pinakamalaking tribo sa sinaunang kaharian, ang Jade Ring. Nagpapakita ito ng pinakamataas na kanangalan. Ang Jade Ring na ito ay paborito ng isang malaking kolektor. Regalo din ito sa kanya ng kanyang asawa bilang tanda ng pag-ibig. Ngunit nakalulungkot na, ang kanyang asawa ay namatay noong nakaraang buwan. Kaya ang kolektor nagpasya ibenta ito. Nais niyang ang kwento ng kanilang pag-ibig ay maipasa sa ibang magkasintahan. Isa talaga itong pambihirang hiyas. Bibigyan kita nito. Isabel, Salamat. Ate, noon, bakit mo siya nagustuhan? Mga kababata kami ni Mateo. Magkaklase kami mula elementary hanggang kolehiyo. Ang pamilya Ramos ay isa sa pinakamayaman.
Mas mayaman sila sa amin. Ngunit ang gusto ko ay hindi ang impluwensya ng pamilya niya, kundi ang kanyang talino at determinasyon. Lumipas ang 5 taon na kami ay magkasama. Ngunit kamakailan lang, parang lumalamig siya sa akin. Ang hindi ko maintindihan, kung may Isabel na siya, bakit hindi niya ako hiwalayan? Siya ay playboy. Gusto mag-silent treatment para hindi ka makalaya. Ngayon ko lang nakita ang tunay niyang kulay. Ang jade ring na ito, para sana sa kanya. Ngayon, wala nang dahilan. Ate, gusto mo ba ang jade ring na ito? Gusto mo? Bibili natin to. Gusto mo? Bid tayo para makuha natin. Jade thumb ring. Opening bid, 40 million pesos. 15 million? 18 million. Si Marian Lim, alam niyang gusto ko ang singsing na to, pero nagbid pa rin laban kay Isabel. Akala niya, magtaas lang ng plaka, matatakot na ako. Later, tuturuan natin silang magpakabait. 200 million. 300 milyon. 1 bilyon. 1 bilyon? 1,500万. Grab! Isang jade ring na binili ng 1.5 billion! Nalunod ba si Marian Lim? May lakas ba siyang labanan si Isabel? Hindi lang pinakamayaman ng pamilya Tan sa Bayang Lawa, kundi magiging kasosyo pa ng Bundok Taglay. Marian, ang pamilya Lim wala sa listahan ng mayayaman sa Bayang Lawa. Alamin mo ang kahihinatnan ng laban sa pamilya Tan? Dito ay auction house. Sundin ang patakaran. Ang pinakamataas na bidder, Sige, kaya mo yan. Papakita ko sa'yo ang yaman ng pamilya Tan. 3 bilyon? Mahal, labis kitang minamahal. 3 bilyon. Walang duda, si Isabel ay tagapagmana ng Tan. Walang takot. Kahit buong pamilya Lim, hindi kayang labanan ang isang daliri ni Isabel. 3 billion. Una, patuloy sa bid. Gabi, paano ko gagamitin ang pera mo? Ako? Ate, maliit lang yan. Huyol, anong ipinapakitang mayaman? Sa buong buhay mo, makakakuha ka ba ng ganyan? Tsaka, sa card mong yan, may 500 pa? Mateo! Huwag kang mapagmataas! Hindi mahirap si Gabriel! Siya ay... Sapat na wala akong pakialam kung sino siya. Ang alam ko, walang ganyan sa card niya. Walang pakialam. Hayop ka. Sapat na! Sapat na! Kayo dalawa nandito para magulo, no? 3 billion. Pangalawa. 3 bilyon. Masyadong mahal. Wala na. Wala na akong gana. Suko na, hindi match si Isabel. 3 billion. 10 billion. 10 billion. 10 billion. Huwag, Gabi. Napakamura. 10 bilyon? Buong Lim Enterprises, 10 bilyon ang din. Scammer ba to? May 10 bilyon siya? Scammer! Ang lalaking to, nandito para guluguluhin ang auction. Scammer siya! Palayasin sila! Palayasin sila! Bakit mo sigurado walang pera ako? Ano? Yun lang? Narinig niyo ba? Sabi niya, 10 bilyon! Yun lang? Yun ang pinakatawa na narinig ko ngayong taon. Batang to, alam mo ba ang halaga ng 10 bilyon? Pinapalabas mo lang. 10 bilyon lang, hindi pa sapat para mag-scam. Nalunod. Siya ay talagang nalunod. Ang lahat dito ay mayayamang pamilya ng Bayang Lawa. Ang kumuha ng 10 bilyon ay hindi madali. Sasabihin mo pa, may 10 bilyon ka? Sino maniniwala? Hindi ako naniniwala. Ako rin! Okay, kung sinasabi mong may pera ka, patunayan mo. Opo, patunayan! Kung walang pera sa card mo, magalis kayo. Suporta ako! Ako rin! Walang scam sa tagumpay! Insulto yan! Marian, dahil magkakilala tayo, magbabala ako. Umalis na kayo bago kayo mapahiya. Huwag kayo mapahiya sa pamilya Lim. Gabi, umalis na tayo. Mahal, tingnan mo. Sabi ko na.
Mahal, tingnan mo. Sabi ko na, wala silang pera. Hindi na kayang magpanggap. Gabi, alam ko may pera ka. Pero 10 bilyon para lang sa isang jade ring? Di naman sulit. Tsaka itong jade ring na to, wala namang espesyal. Maghintay na lang tayo sa susunod na best collection. Uy, nagpapakul pa. Susunod na koleksyon pa. May pera ba kayo? Di nyo kayang bili ng jade ring na to, pero gusto nyo ng mas mahal? Walang hiya talaga kayo. Kung gusto mo, man lang itong jade ring. O susunod na koleksyon. Kuha natin lahat. Adult na tayo. Walang pipiliin. Ngunit... Walang ngunit. Ate mo ako, Gabriel. Kung ano ang gusto mo, ibibigay ko sa'yo. Sige na lang. Marian, ilan ang pera mo? Uy, ang Lim family, ilang pera nyo? Di ka ba alam yan? May balak pa kayo labanan ng pamilya Tan. Pinapayuhan kita. Huwag kang magpahiya. Kukunin ko ang jade ring na to. Okay. Di ka susuko hanggang sa dulo. Sige, i-verify natin. Tingnan natin mamaya kung makakapanggap ka pa. Ginong Lim, ayon sa alituntunin ng auction, kung mataas ang bid, may karapatan ng kalaban na i-verify ang pera. Marian, ikaw ay walang alam na babae. Pinapunta mo pa ang walang kwentang kapatid mo at nag-cause ng gulo dito. Di ko akalain, madaling nahuli. Kung walang 10 bilyon sa iyong card, magbabayad ka ng malaki. Nasaan ang pera nyo? Ilabas nyo! Ano nangyari? Di nyo maibigay? Walang problema. Susunod ako sa alituntunin ng auction. Bundok Taglay? Ano ang sinasabi mo? Walang anuman. Susuriin ko ang pondo. May lakas ng loob. Labanan ang pinuno. Patay na sila. Marian, bawiin mo ang sinabi mo. Nang insulto ka sa akin. Mateo, si Gabi ang kapatid ko. Ikaw ang unang hindi gumalang. Mali bang sinabi ko? Ang walang kwentang kapatid mo, bago bumalik sa Lim, hindi ba isang dukha lang? May pera ba siya? Bakit ang bastos mo magsalita? Ang edukasyon ng Ramos ay para sa ganyan salita. Batang nito, may lakas ka. Ang mga nandito ay mga mayayaman at makapangyarihan. Kailangan silang igalang. May lakas kayong gulo sa tagumpay? Parang ayaw nyo nang mabuhay. Tama, may lakas kayong gulo sa tagumpay. Hindi papayag ang pamilya Tan. Pamilya Lim, hintayin niyo na lang. Durugin kayo ng pamilya Tan. Subukan nyo! Na-verify na! Ang kayamanan ni Ginong Gabriel ay higit sa 10 bilyon! Patuloy ang auction! Patuloy ang auction! Patuloy ang auction! Hindi! Imposible! Paano siya may ganong pera? Siguro doon nagkamali kayo. Humihiling ako ng re-verification. Binababaan mo ba kami sa Tagumpay Auction House? Hindi ako. Ngunit siya ay isang dukha lamang. Imposible na may ganung pera. Grabe, si Gabriel Lim na ito. Ano ba siya? May ganung pera siya. Inong Lim, ang iyong card. Hindi ko akalain. Ang tagumpay auctioneer ay magiging ganoon kagalang kay Gabriel. 10 bilyon, una! 10 bilyon, una! Hindi ba taas? Kung ganon, ay akin na ito. 10 bilyon, pangalawa. May 10 bilyon ka ba? Kung wala, umalis ka na! Panda bilyon. Isabel, mahal na mahal kita. 15 bilyon? Record-breaking na ito! Paano? Susundan mo pa? 15 bilyon? 15 bilyon? Gabi, baba mo na ang plaka. Ang jade ring na to hindi naman worth 50 bilyon. Ate, basta gusto mo, worth it. Hindi na kayang ipagpatuloy ang palabas. Tingnan nyo, walang pera sila. Wala namang pera, sumabay pa ng 50 bilyon. Ang yabang, pero hindi naman ganyan. Ang jade ring na to gusto kong bilhin para sa'yo. Ngunit ngayon, wala ka na sa pagkakataon. Wala na akong dahilan na bilhin pa ito. Ang ibig mo sabihin, bibili ka ng jade ring na to para sa akin? Ilang taon na tayong magkasama. Parang ngayon lang, kita na kita ng totoo. Mateo, hindi ka karapat-dapat sa jade ring na to. Lalo na sa akin. 50 bilyon, una! Ang lumaring na to, 50 bilyon? Kahit ibenta nyo ang Lim Enterprises, hindi rin naabot ng ganun. Maghintay na lang kayo sa bankruptcy. Marianne, ako. Gabby,
May paraan ka. Huwag na natin bilhin ang mamahaling ring na to. Ate, pag nakuha natin ng jade ring, kung ayaw mo, itapon natin. Bilhin natin ulit. Gustong gusto ko. Ngunit ang 50 bilyon ay malaking halaga. Ate, nakalimutan mo na ako. Ang perang to, walang halaga sa akin. Sa auction rules, pag nagplaka, hindi na pwede bawiin. Gusto kong makita ngayon kung paano niyo dadalhin ang jade ring na to. 50 bilyon. Pangalawa. 50 bilyon. Panggatlo. Hanalo. Pakiswipe ko ang card. Declined. Binawalan ng bayad! Totoo nga na, magnanakaw ka. Totoo pala na walang pera kayo. Magnanakaw ka. Walang hiya! Dapat itong probinsyano palabasin! Ang tagumpay auction, ano sa tingin niya? May lakas pa siyang mag-api ng mayaman! Gabi, ano to? May problema ba sa card? Hindi pwede! May 100 billion ako sa card ko, ate! 500 bilyon? Pakinggan nyo. Alam nyo ba ang halaga niyan? Ikaw din, Marian. Nagloko ka na rin. Dinala mo ang walang kwentang kapatid mo para ipahiya dito. Ang mahirap na to. Dapat parusahan. Tapos na kayo. Baka ang pamilya Lim kasama rin matapos? Huwag maginala. Di lang ito makakaapekto sa reputasyon ni Senyorita Lim. Ang aming auction house ay mananago din ang naggalat ng chismis. Ano? Ano ba talagang nangyayari? Magnanakaw na pulubi! Magnanakaw na pulubi! Anong reputasyon? Bugbugin na lang sila at palabasin! Hindi dahil kay Ginong Lim, walang pera sa card. Kundi may iba na ang nagbayad para sa kanya. May nagbayad para sa akin ng 50 bilyon? Sino siya? Hindi! Paano? May magbabayad ng 50 bilyon para sa isang pulubi? Para lang sa isang singsing? Kahit ipagsama ko lahat ng ari-arian ko, wala akong 50 bilyon! Wala akong 50 bilyon! Ano? Binili ng batang pinuno ang jade ring? 500 bilyon? 500 bilyon. Halos lahat ng yaman ko na yan. Basta makakuha ng pagkilala ng batang pinuno, handa kong ibigay ang 500 bilyon. Binabati ka, Ginong Lim. Naging may-ari ka na ng jade ring. Nalunod na! May talagang gumastos ng 500 bilyon. Grabe si Gabi. May nagastos ng 500 bilyon para sa ring na to. Grabe, naunahan si Isabel, ang mahirap. Ang araw na to ay kahihiyan ng Tan. Si Isabel ay natalo ng isang baguhan ng pamilya Lim. Kapag kumalat ang balita, ang pagiging tagapagmana niya tatawanan ng buong bayan. Bubong magastos. Para sa bato. Para sa probinsyano. Ah, alam ko na. Kayo ang gumili, di ba? Bakit? Dahil sa 500 bilyon, ubos na ang yaman nyo, di ba? Ubos na ang yaman nyo, di ba? Ubos na ang yaman nyo, di ba? Ang pamilya Lim. Siguradong malulugi. Para lang sa bato na yan, pinipilit pa rin magmayaman. Bakit? Gusto mo ba? Ako, sayang, hindi na magiging sayo. Maganda. Gabi, ibibigay mo talaga sa akin? Siyempre, ate mo ako. Kamag-anak kita. Dapat mong makuha ang lahat ng akin. Since we already got it. Let's go home now. Okay. Hey, nagalit ako sa inyo. Pwede kayong umalis? Edi, may chibi, bilyon ka ba? May chifi, bilyon ka ba? So what? Kahit may 50 bilyon ka, ang pamilya Tan sa isang utos lang, mapapalayas din kayo sa Bayang Lawa. Ah, talaga? Ako excited na. Pinainis mo ako. Kailangan ninyong matuto ngayon. Senyorita Tan, sigurado ka bang gugulo ka dito? Toong ng pamilya Tan, mapapatawag nito, ang bundok taglay para sa amin. Ipadala ito sa inyong Pangulo. Siguradong papayag siya. Toong ng bundok taglay ito, pinakamahalagang bagay. Pinakita ni Senyorita Tan, patay na si Gabriel.
Ngayon, patay na ang pamilya Lim. Senyorita Tan, huwag ninyong gawin ito. Sisihan ninyo ito. Walang karapatan kang mangimasok. Umalis ka. Ipakipan ninyo ang inyong tapang. Kayo ay nagtangka na insultuhin si Isabel? Patay na kayo. Ate, tumayo sa likod ko. Okay, ikaw na ang bahala. Sa oras na ito, pinapalaban mo ang iyong kapatid. Ang galing mong ate. Isabel, hinggatan ng tuo. Siyempre, atakehin sila. Malapit ko nung makita ang batang pinuno. Sana magustuhan niyang ring. Sana payag siyang sumuko ang pamilya Tan. Dalunod ka. May lakas ka bang atakehin kami? Parang ayaw na ng pamilya Lim manirahan dito. Isabel, sila. May lakas silang hamakin ang pamilya Tan. Walang awak sa kanila. Pinamunuan ni tatay ang pamilya Tan na sumuko sa Taglay. Protektado kami ng Taglay. May kinatatakutan pa ba ako? Ang Lim lang aatake sa akin? Magpakamatay! Anong hinihintay? Atake! Tama! Tama! Sumugod na! Oras na para ipakita katapatan! Ang mga narito na hindi sumugod ay kalaban ng pamilya Tan? Wala na kayo pwesto dito sa Bayang Lawa. Isabel, huwag kang mapagmataas. Tama, nilalayat ko kayo. Dahil ang pamilya Tan ang pinakamakapangyarihan dito. Kung makipagkasundo ako sa Taglay, lahat ng mayayaman dito ay susunod sa amin. Ang sinasabi mo ay masyadong maaga. Huwag na kausapin! Sumugod na! Sumugod na! Sumugod! Sige! Tigil! Tito Tan. Ama, bakit po kayo narito? Isabel, bakit ka narito? Nakita mo na ba ang batang pinuno? Batang Pinuno? Ang Batang Pinuno ng Bundok Taglay? Ang batang pinuno ay bumaba at sasali sa auction na ito. Akala ko dati, isang ordinaryong tao lang galing sa Bundok Taglay. Hindi ko akala na siya ang batang pinuno. Kung ganon, may pagkakataon ba ako makita ang batang pinuno? Kung makita ko sa buhay ko ang pinakamakapangyarihan sa buong mundo, handa akong mamatay. Kung makakuha ako ng loob ng batang pinuno, ang pamilya Tan ay tiyak na aakyat sa tagumpay. Sino sila? Bakit hindi ko sila kilala? Tito Tan, huwag mo napansinin ang dalawang basura. Sila lang naman ay mula sa mahirap na pamilya ng Bayang Lawa. Sino ka? Natanong ba kita? Bakit sumausaw? Tatay, si Mateo ito. Sinabi ko na sa'yo, boyfriend ko. Huwag mo talin dito mga basura! Kung gusto mo maglaro, sa labas, sige. Ang mga ganyan, huwag mo na dalhin dito. Matandang lolo, sa oras na pakasalan ko si Isabel at makuha ang pera ng Tan, Kumusta, Senyor Lim? Ako si Don Tan. Ay tatay, huwag mong hawakan ng probinsyano. Baka may sakit na nakakahawa. Isabel, maging magalang ka naman. Hindi probinsyano ang kapatid ko. Hindi probinsyano? Ang yaman ng Lim, wala sa top ng Bayang Lawa. Kung hindi probinsyano, ano? Isabel, bakit ganyan ka magsalita? Tatay, sinasabi ko lang ang totoo. Oh, Tito Tan, silang dalawa, basura lang sa lipunan. Siya naman, mahirap lang. Bata, hindi pa tapos ang aral mo sa bahay. Sinama mo si Isabel, di ba? Tatay, bakit mo sinabihan si Mateo? Sinasabi niya ang totoo. Tsaka sila ang unang nagalit sa akin. Tama, Tito Tan. Silang dalawa ang nag-istorbo sa auction.
Sila ang nagpasama ng loob ni Isabel. Hindi ko alam kung saan naka-offend si Isabel sa inyo. Tatay, bakit na ganyan kabait? Sila ang unang nang bully. Dontan, Tagumpay Auction House ay pantay, bukas sa lahat na kwalipikado. Ang anak ninyo na si Isabel, walang dahilan na inaway ako. Bakit ka nagsusumbong? Isabel. Tatay, kailangan natin makilalang Taglay. May takot pa ba tayo sa Lim? Isabel, kung lahat ng tan ay ganyan kayabang, tiyak ko, walang pakialam ang Taglay sa inyo. Binata, anong ibig mong sabihin? Ama, tingnan nyo. Tama ako, di ba? Itong probinsyano, patuloy akong binabastos. At ang pamilya Tan, Hindi ko siya kilala. Al-aura niya, iba sa mga senyor. May haka-haka ko. Siya kaya ang batang pinuno. Ama, huwag kayong magpaloko. Paano siya magiging batang pinuno ng Taglay? Siya lang ang nawawalang walang kwentang anak ng Lim. Isang mahirap galing sa probinsya. Hindi siya ang batang pinuno. Paano mo nalaman yan? Ay ama, huwag muna kayo magtanong kung paano niya nalaman sa kabila ng lahat. Hindi siya VIP. Tingnan niyo ang aura niya. Parang ba si batang pinuno? Ate, ang pangit ba talaga ang aura ko? Huwag mo pakinggan si Isabel. Ang kapatid ko ay magaling. Mas magaling siya. Kay Mateo ng 100 beses. Siguro nag-iisip lang ako. Taga-baryo lang yan. Hindi siya ang batang pinuno. Isabel, ang mga alahas mo, binibigay ko naman, sapat na yan. Bakit nandito ka pa ngayon? Tatay, babae ako. Hindi naman masyadong marami ang alahas. Oh, Tito Tan, kanina lang, binili ko kay Isabel ang Crimson Coral na halos 300 milyon. Kung gusto ni Isabel, handa kong ibigay. Yapos milyon? Akala ko dito milyon. Yung lang, may mukha ka pang ipagmayabang? Oh, tatay. Seryoso si Mateo sa akin. Gusto ko ring seryosohin siya. Dati, gusto kong bilhin ang panghuling item para kay Mateo. Pinag-agawan nila. Bibili ka pa ng lalaki? Walang duda! Anak ko ka talaga! Ano ang pinag-agawan nila? Ang Jade Thumbring. Ano? Jade Thumbring? Ang ibig mo sabihin, nakuha niya ang jade ring? Oo, siya mismo. Sa totoo lang, may nagpapanalo para sa kanya. Oo nga, di ko alam kung sino ang bulag na mayaman na binigyan ng basura na ito ng mamahaling bagay. Itigil mo! Tatay, si Mateo ang future son-in-law mo. Sinampal mo siya para sa basura na to? Walang hiya ka! Malaki pagkakamali! Humingi na pa umanhin kay Senyor Lim! Bakit ako magso-sorry? Para kailangan pa natin matakot sa maliit na Lim. Itigil mo! Senyor Lim, ako si Don Tan, patriarka ng pamilya Tan. Ang jadering na ipinakaloob ko, nagustuhan niyo ba? Ano? Tatay? Ikaw ang nagbigay ng jade ring? Bakit naman? 5 bilyong jade ring. Bakit mo binigay sa mahirap na to? Sumagap! Malugod po. Sana nagustuhan niyo. Tatay, ang 5 bilyon ay lahat ng yaman ng pamilya Tan. Basta masaya si Senyor Lim. Anong 5 bilyon? Tatay, huwag ka mapadalos-dalos. Hindi siya batang pinuno. Siya ay isang babaho magsasaka. Walang utak ang bata ka! Alam mo ba kung sino siya? Sino ba siya? Is he some kind of big shot? Bobong bata! Ang tunay niyang pagkatao ay batang pinuno ng Taglay! Imposible. Paano siyang batang pinuno? Athaka. Senyor Lim, sa kadahilan ng matagal nang sumugal sa Taglay, patawarin niyo na po si Isabel. Hindi ko nakita si tatay. Ganito kagalang-galang. Baka talaga siyang batang pinuno? Oh no, anong ginawa ko? Isabel,
Kanina mo papinahiya ang kapatid ko at sinabing walang kwenta. Ano? Isabel, gusto mo ba akong patayin? Patayin ang buong pamilya Tan? Tatay, may kalokohan ito. Walang patunay. Nasaan ang ebidensya? Paano mo patutunayan na ikaw ang batang pinuno? Walang pakialam ang babaeng to? Isabel, ayaw mong maniwala. Ipapakita ko sa'yo ngayon. Taglay Flame Medallion! Ang simbolo ng bundok Taglay! Siya ang batang pinuno! Batang pinuno! Tumayo na kayo! Paano siya naging batang pinuno ng Taglay? Ginawa ko sa kanya to at sa kanyang ate. Patay na ako. Batang pinuno, patawarin niyo po ang aking anak. Maari ko siyang tanggalin bilang tagapagmana ng Tan. Humihingi po ako ng awa. Hayaan niyo po siyang mabuhay. Hindi, tatay. Hindi ko kaya mawala bilang tagapagmana ng Tan. Senyor Lim, Hindi! Batang pinuno, Senyorita Lim. Ako po ang nagkamali. Hindi ko po dapat kayo ininsulto. Kahit anong parusa, huwag lang tanggalin. Bilang tagapagmana ng Tan. Alam mong batang pinuno ako, kaya ka nagpapakababa. Kung mahirap lang ako, mababastos mo pa ba ako? Gamit ang impluensya. Ako, anong katangahan ang ginawa ko? Sa sitwasyong ito, hindi na kita mapoprotektahan. Hindi ko ipapusta ang pamilya Tan. Kailangan kong tanggalin ang iyong posisyon bilang tagapagmana. Hindi, tatay. Hindi mo pwedeng gawin yan. Hindi ko kaya mawala ang aking posisyon bilang tagapagmana. Ako lang ang anak mo. Ako lang ang anak mo. Don Tan, kung tagapagmana ng Tan ay ganyan lang. Takot ko na ang pamilya Tan ay mahihirapang makipag-ugnayan sa Taglay. Anong? Siya ang may kasalanan. Ang lahat ng tungkol sa Lim ay sinabi niya sa akin. Siya ang maglason sa akin. Siya ang may kasalanan. Hindi ganyan! Hindi ganyan! Marian? Marian? Ikaw ang nakakakilala sa akin. Alam mo, hindi ako ganyan. Nakita ko na ngayon ang tunay mong pagkatao. Ang nanginibabaw ay pagsisisi na nag-abala pa sa iyo. Marian, nalaman ko na ang mali. Nalaman ko na ang mali. Siya ang may kasalanan. Abusuhin niyang kapangyarihan para ipilit sa akin. Mateo! Hayop ka! Marian, pakiusap. Bigyan mo ko ng pagkakataon. Muling magsama tayo, ha? Hindi ko maisip na ang minahal ko sa 5 taon ay ganito ka lang. Marian, pasensya na. Nalaman ko na ang mali. Pakiusap. Pakiusap. Sa 5 taon nating pagmamahalan, palayain mo ako ngayon. Pakiusap kay Gabby. Alam ko na, walang pinagbago ka. Mayan mo lang nalaman na siya ang batang pinuno. Nung ikaw ay nakikipaglaro kay Isabel, nasa isip mo ba ang 5 taon natin? Bitawan mo si ate. Huwag mong hawakan. Binigyan kita ng pagkakataon. Ikaw lang ang hindi marunong. Huwag mong hawakan siya. Binigyan na kita ng pagkakataon. Ikaw lang ang walang kwenta. Guardia! Bitbitin ang lalaking ito. Huwag na niyang makita ng aking kapatid. Huwag niyang marumihan ang kanyang paningin. Batang pinuno! Nagsisisi na po ako! Pakiusap po! Palayain niyo ako! Pakiusap po! Bigyan niyo po ako ng pagkakataon! Mateo, sinabi ko na sa'yo, atakihin mo ako, pero huwag mong hawakan ang aking pamilya. Ikaw ang may kasalanan. Dispose of him. Marian! Marian! Pakiusap! Patawarin mo ako! Batang pinuno, nagsisisi na po ako. Nabobo lang po ako. Patawarin niyo po ako. Gawin ko po ang lahat. Don Tan, ano sa tingin mo? Ako may kasalanan sa pagtulak kay Senyorita Lim. Kaya, ano man ang hatol, tanggap ng pamilya Tan.
Hindi, tatay! Huwag mo akong iwan! Ako lang ang anak mo! Paano mo nagawa to? Gabby, pagbigyan na lang natin siya sa pagkakataong ito. Ate, pinastos ka niya. Pinagnakawan ka pa niya ng nobyo. Mateo talaga ay taksim sa pera. Kahit walang Isabel, may iba pa namang babae. Salamat kay Isabel na nakita ko na ang tunay na Mateo. Ate, mabait ka lang talaga. At saka, buntis siya ngayon. Okay. Dahil kay ate, hindi ko siya papahirapan. Ngunit hindi makaligtas sa parusa. Salamat, Batang Pinuno. Salamat, Senyorita Lim. Salamat, Batang Pinuno. Salamat, Senyorita Lim. Tuntan, dahil kay ate na nagdasal para sa kanya, parusahan ng mahina. Padalin siya sa bundok Taglay. Parusahan ng mabuti. Hindi, tatay! Ayoko sa bundok Taglay! Mamatay ako doon, tatay! Sumilens ka! Sa bundok Taglay may pag-asa ka. Kung magrereklamo, baka magalit siya. Patayin ka niya! Guardia! Battalion! Ate, uwi na tayo. Paalam, Batang Pinuno!